i-desire po natin na lalo po tayo lumalim sa ating Panginoon. Ngayon po ay titingnan natin ang ating text. Pagsabi sa katabi mo, kapatid, maghanda ka. Sa Kawikaan chapter 4, verse 20 hanggang verse 22. Proverbs chapter 4, verse 20, and matagumpay. O maraming pagsubok padadaan encounter mo. Kahit na sa tamang daan ka, maraming pagsubok may encounter ka. Ngunit, yung pagsubok niya, lahat na yan malalampasan mo. Bakit? Nasa tamang daan ka. Amen? Ang Diyos kasama mo. Ang Diyos makipaglaban para sa iyo. Dahil, pag nasa kalooban ka ng Diyos, walang mananakit sa iyo. Even the devil, hindi siya. Wala siyang kapangyarihan o karapatan na manakit sa iyo. Pag ikaw po ay nasa kalooban ng Diyos. At ang sabi pa ng Panginoon dito, sa Proverbs chapter 4, verse 11, I guide you in the way of wisdom and lead you along the street. Ang sabi ng Panginoon, pangungunahan ko kayo sa daan ng karunungan. Pangungunahan ko kayo sa matuwid na daan. Pag pakinggan mo ang salita ng Diyos, pag naunawaan mo ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo ang mangunguna sa buhay mo. Amen. Pag ang Diyos manguna sa buhay mo, ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na walang imposible sa Kanya, ang kasama mo. Amen. Pag kasama mo ang Diyos, kapatid, walang imposible din sa iyo na nagtitiwala. Accept what I say, and the years of your life will be many. Yung palang benefits. Pag makinig ka ng maigi sa salita ng Diyos, pinakikinggan mo ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ang mga taon mo, ang mga taon ng buhay mo, dadaan. Ibig sabihin, long life. Pahahabain ng Diyos ang buhay niya. Amen. Yung buhay na masagana. Buhay ng Diyos ang kasama mo. Pasasaganahin ng Diyos ang buhay mo. Pahahabain ng Diyos ang inyong buhay. Dumaan ka naman sa karamdaman ni kamamatay na ililigtas ka ng Panginoon. Pagkabalik sa iyo, yung mga promises, yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo, lalo nagiging sariwa, nagiging active yung pananampalataya natin. Hello? Pag nalaala mo ang mga pangako ng Diyos, nagiging active ang pananampalataya natin, nagiging active ang pagsunod natin sa Kanya, nagiging active ang pagpupuri, pagsamba natin sa Panginoon. Kaya malimit na sinasabi ng Diyos, remember my word. Remember my words. Sabi po dito, forgetting God's words and covenant is frequently depicted in Nehemiah chapter 9, verse 16 and 17. Prayer po ni Nehemiah sa Israel. In-acknowledge niya yung mga forefathers nila, yung mga ninuno nila, nagkasalat sa Diyos. Ang kasalanan ko nila, sila naging arrogante, naging stiff-necked, matitigas ng kanilang tingin. Sila po ay nakalimot na sa mga wonders na ginawa ng Diyos doon sa Ehipto, yung mga miracle, sa Ehipto, pagtawid nila sa pulang dagat, sa wilderness, paano sinuplayan ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan, pinakain sila ng Diyos,
nakalimutan nilang lahat at sila naging rebelde. Tumalikod sila sa Panginoon. Nung tumalikod sila sa Panginoon, hallelujah, natangay na ang mundo. Yung karakter ng mundo, yun ang itinamumuhay. Yan ang dapat iwasan. Amen? Na huwag mabuhay gaya ng pamumuhay sa mundo. Remembering God's Word enables us to stop focusing on impossibility and instead focus on the God who does the impossible. Ang pag-alaala sa salita ng Diyos nakakatulong sa atin o nagagawa natin na iwasan na tumingin doon sa mga imposible. Pagkos, titingin tayo sa Diyos na magagawa niya ang mga imposible. Pag nasa problema tayo, nasa pangangailangan tayo, o nasa karamdaman ka, na nakita mo na wala ng lunas, ang tingin mo, nandun ka na, imposible na ikaw ay kagaling, imposible na ikaw ay mabubuhay pa. Nandoon yung pananaw mo. Ngunit pag maalala mong salita ng Diyos, maalala mo ng Diyos sa makapangyarihan, walang imposible sa Kanya. Pag nakapokus na ang inyong mga mata sa Diyos, makikita mo na siya lamang ang makakagawa ng mga imposible. Kaya napakahalaga mga kapatid, pag dumating yung time na nasa pagsubok tayo, alalahanin niya sa atin. Amen. Amen. Alalahanin natin ang salita ng Diyos. Balik tayo doon sa salita ng Diyos. Baka nakalayo ka na. Baka nakalimutan mo na ang salita ng Diyos. Napabisi na ang inyong isipan, ang inyong buhay, wala ka ng time sa salita ng Panginoon. Balik ka. The Lord will strengthen you. Palalakasin ka ng Panginoon.